Dear IFM, sa buhay natin, meron tayong masasabi na talagang best friend natin. Yung taong matatakbuhan natin anumang oras. Isang taong mapagkakatiwalaan sa kahit na anong sikreto na meron tayo. At isang taong tatanggapin kung ano man ang tungkol sa buhay natin. Sinasabi nga nila ang mga best friend, sila yung kapatid natin sa ibang magulang. Pero hanggang saan nga ba dapat ang pagiging best friend mo? Ano ang limitasyon mo? Paano mo malalaman kung pang best friend pa ba ang ginagawa mo o nagiging pakialamera o pakialamero ka na? Relate ka ba? Well, ako rin. Kaya sana pakinggan nyo ang kwento kong ito. Hello mga idol, my name is Julina, 25 years old from Caloocan City. Ako yung tipo ng taong kalog at attached sa mga kaibigan. Lalong-lalo na sa best friend kong si Art. Oh, tumabi muna sa gilid ang mga malisyoso at malisyosa dyan. Magkaibigan lang talaga kami since college. Hindi ko nga rin alam kung paano kami naging magkaibigan dahil sobrang opposite kaming dalawa. Ako yung kalog at medyo makalat, siya naman yung prim and proper. Pero kahit ganon, kay Art ako pinakakomportable sa lahat ng taong nasa paligid ko. Hoy, gising na. Gising na, unggoy. Gising na. Tulog mantika? Ayaw mo magising ha? Sandali lang. Aray! Ay, sa wakas, nagising ka rin. Ano ka ba naman, Julina? Ba't mo hinila yung buhok ko sa kilikili? Ayaw mo magising eh. Kanina pa kaya kita ginigising, ayaw mo. Di hinila ko na lang yung buhok mo sa kilikili. Oh, kita mo, nagising ka. Good morning. Ewan ko sa'yo. Anong oras na ba? Ang aga mong buwisit ng tao eh. Ito naman. Mag-aalas 7 na. Mag-aalas 7 pa lang? Inaantok pa ako. Inistorbo mo na naman yung tulog ko eh. Paano ka nakapasok sa apartment ko? Naiwan mong hindi nakalak yung pinto mo. Ilang beses mo nang ginagawa yan ha. Naku, buti na lang. Hindi ka pa nananakawan dito. Hindi na kailangan. Nandiyan ka na eh. Ano bang ginagawa mo dito? Wala kasi ako magawa sa bahay. Ang aga ko nagising ngayon, kaya ayun. Naisip ko na istarbohin ka na lang. Tara, noon tayong sine. Libre mo ah. Wow! Habang tumatagal, tumataas ang kakapalan ng mukha mo, no? Grabe naman to. Ano lang yung ilibre mo ng sine yung best friend mo, di ba? Saka, ikaw kaya tong bagong sahod ngayon. Wala na akong pera, no? Paano? Inuubos mo lahat sa mga beauty products na binibili mo. Hindi ka naman gumaganda. Hoy, hindi no. Tingnan mo nga yung balat ko. Gumanda, di ba? Kuminis, pumuti. At dahil yan sa White Rose Papaya Soap na may vitamin B3. Kaya papaya putiin as early as 7 days. Pero syempre, with regular use dapat. Oo na. Yo, pwede ngayon. Ha? Bakit naman? May date ako. Date? Teka lang ha. Date? Ikaw, may date ka? Bingi ka ba? Kasasabi ko lang, di ba? At sino naman yung malas na babaeng ka-date mo, Aber? Wala ka nang pakialam doon. Excuse me. May karapatan ako mangialam dahil best friend mo ko. Actually nga, nag-iisang best friend lang. So, wala kang choice, kaya mangingialam ako sa buhay mo. Lalong-lalo na sa love life mo. Ang tanga-tanga mo pa naman pagdating sa pag-ibig, hello? Wow. Nagsabi ang matalino. Sino naman kaya ang bigla na lang iniwan sa ere? Aba, may sinabi ba ako matalino ako sa pag-ibig? Kaya nga tayo mag-best friend, di ba? Dahil parehas tayong tatanga-tanga sa pag-ibig na yan. So, sino na nga yung malas na babae na yan? At nang mawarningan ko na kaagad, di ba? Secret muna sa ngayon. Aba, at kailan ka pa natutong magsikreto sa akin? Sabihin mo na kasi, ito naman. Baka maudlot na naman eh. May kamalasang taglay ka pa naman. Ay, grabe magsalita ah.
Ano ka ba? Ako kaya yung pinakamaswerteng dumating sa buhay mo. Parang di naman. Tsaka huwag ka nang makulit. Hayaan mo muna ako ngayon sa love life ko. Huwag kang pakialamera. Ano ka ba naman, Art? Concern lang naman yung best friend mo sa'yo, no? Ayoko may mangyari ulit na lolokohin ka na naman ng babae, diba? Kagaya ng ex-girlfriend mo, na wala ka man lang kaalam-alam, niloloko ka na pala. Ano, naalala mo yon? Muntik ka na magbigte. Kaloka ha? Mabuti na lang biglang napatid yung tali, kaya buko lang inabot mo. Inaalala mo pa talaga yun, ano? Para magets mo lang kung bakit overprotective ako sa'yo. Lalo na pagdating sa bagay na yan. Paano na lang kapag nawala ako? Sa kapag nawala ka, di nasira na yung Beauty and the Beast. Wala na yung Beast. Ang seryoso na usapan, bigla mong sisingitan ng kabaliwan mo. Ewan ko sa'yo. Ito naman, charot lang yun, no? Masyado matampuhin, ha? So ano, papakalala mo na ba ako dun sa babae mo? Sa susunod na araw na lang, basta may date ako ngayon. Paano naman ako? Wala akong gagawin ngayong araw. Bakit ko? Di matulog ka buong araw. Sungit, ha? Sige na nga. Basta ipakilala mo sa akin yung babaeng yun, ha? Nang makilatis ko. Judger. Ganon kaming dalawa ni Art. For the support sa love life ng isa't isa. Pero kapag napapansin ng isa na medyo naging tanga na yung isa, syempre, pagsasabihan na. Actually, lahat ng manliligaw ko, dumaan muna kay Art. At ganun din ang mga babaeng niligawan niya noon. Kapag sinabi kong ayoko sa babae na yon dahil may kalandi ang taglay o gagawin lang siyang chaperone, tinitigilan na agad ni Art. Anong oras ka tayo hatid sa bahay niyo? Bukas na. Parehas tayong pagod sa biyahe. Kung hindi ba naman ungas yung babae mo, dinala tayo sa kaduluduluhan ng Laguna. Ay, Diyos ko. Saka tuloy ng puwet ko sa tagal ng biyahe. Kung makaungas naman to. Totoo naman, di ba? Ano ba kasi nagustuhan mo doon sa babaeng yun? Maganda. Sexy. So, porke nagandahan at naseksihan ka lang, niligawan mo na agad. Hindi ah. Sabi mo maganda, sexy. Wala nang ibang dinagdag. Di yun lang talaga yung dahilan at nagustuhan mo sa kanya. Alam mo, kaming mga lalaki, ang una talaga naming nakikita ay yung physical appearance. Yung kurba ng katawan, yung laki ng dibdib, Ay, yung naku. kinis at kaputian ng balat. At kapag nakausap na namin, saka namin makikita yung ugali. Sus, linyahan ng mga manyak na kagaya mo. Huwag ka nga plastic dyan. Ganon din kayo mga babae, no? Kapag gwapo, admirer ang tawag nyo. Kapag pangit, stalker. Pare-parehas lang tayo, no? Ay, naku, oo na. Pero yung seryoso ha, ano ba talaga nagustuhan mo kay Ami? Bakit mo siya niligawan? Wala kang masagot, no? Kasi ang totoo niyan, hindi mo naman talaga siya gusto. Hindi mo siya mahal. Gusto mo lang ng babae sa buhay mo, di ba? Bakit ba parati kang tama? Well, talent ko yun, no? Ang palaging tama. Ano ka ba? Nang mag-alala, hindi ka rin naman niya gusto. Paano mo naman nasabi? Ano ka ba naman, women instinct, di ba? Nagpapaligaw lang yun sa'yo kasi masarap nga naman yung feeling na may nanliligaw sa'yo. Nakakaganda, nakakahaba ng hair. Pero wala namang balak yun na sagutin ka. So in short, naglolokohan lang kayong dalawa. Tatawa-tawa ka dyan. Alam mo, kahit nakakabwisit yung pagiging pakialamero mo, parati ka namang tama sa mga sinasabi mo. I know, right? Ay nako, kaya nga sa susunod, makikinig ka sa best friend mo, okay? Kapag sinabi kong ayoko sa babae na nililigawan mo, may dahilan ako kung bakit. Either hindi mo talaga siya gusto, o lolokohin ka na naman. Ayun, mga ganun bagay. So, makinig ka na lang. Lahat naman ng pinapakilala ko sa'yo, kontra ka eh. Siguro, may gusto ka sa akin. Hoy, ang kapal ng mukha ha. Ako? Magkakagusto sa'yo? Sorry na lang. Hindi ako magkakagusto sa unggoy, no? Gwapong unggoy naman. Ew, hoy. Seryoso ako, ano ka ba? Ayos ka nga sa pagpili ng babae. Kahit na nabubwisit ako sa'yo, ayokong nakikitang nasasaktan ka, no? Baka mabalatan ko pa ng buhay yung babaeng manluloko ulit sa'yo.
Ang sweet mo naman. Parang totoo ha. Loko, totoo yun, no? Siyempre, best friend kita eh. Ako lang dapat yung nananakit sa'yo. Pero, di ba? Yung iba, naku, wala silang karapatan, hindi pwede. Ako lang muna ang makakaharap nila. Paano ka makakahanap ng girlfriend parati mo sinisindak yung iba? Ay, nako. Kapag may isang babaeng hindi nasindak, ibig sabihin lang nun, seryoso sa sayo. Ginawa mo naman akong babae. Kaya kong protektahan ang sarili ko. Alam ko. Pero kapag sa isang tao, masyadong na-in love, nagiging tanga sa pag-ibig. Nababaliw. Parang ikaw, lalayo pa ba tayo? Kaya nga ako nandito bilang best friend mo. Para ipaalala sa'yo, maghinay-hinay ka lang. Kalma lang ha. At ako rin na magre-remind sa'yo kung ano mga dapat mong gawin. Kasi ako ang mas matalino sa ating dalawa, okay? Sobrang mahal ko yung best friend ko. Hindi naman sa pagiging defensive pero totoong parang kapatid ang turing ko kay Art. Ayokong nasasaktan siya. Niloloko, ginagawang alila. Meron nga siyang naging ex-girlfriend noon na niloko siya. Alam niyo ang ginawa ko. Nag-ala cherry hill ako that time. Binuhusan ko ng tubig sa mukha at sinabihang layuan na niya si Art. Ganon ako ka-protective sa best friend ko. And of course, ganon din naman si Art. Mailan din siyang nabugbog na ex ko dahil niloko ako. May pagkakataon pa nga na sinundo ko siya sa presinto dahil nakita niya yung isang ex ko na may kasamang babae. Ayun, sinuntok niya ng sinuntok hanggang sa may umawat sa kanila at dinala sila sa presinto. We protect each other. Yan ang parati namin sinasabi ni Art. Ayokong may basta-basta na lang darating na babae sa buhay niya tapos hindi naman pala siya saseryosohin. Mabuti na nga lang at matino yung naging girlfriend niya. Si Rachel. Maganda, mahinhin at sobrang bait. Ba talagang pakiramdam kapag nasa dagat, no? Langhap ka ng langhap ng hangin dyan. Pinapasok mo na kaya yung maleta sa kwarto mo. Ito naman panira ng moment. Ikaw na. Bigat kaya hindi ko kaya yan. Arte mo, kaya mo na yan. Ay, naku, KJ. O ayan si Jojo, pabuhat mo sa kanya. Pakinabangan mo yung muscle niyan. Oh, bakit ako? Kaya na yun ni Julina. Matun yun eh. Hoy, ang sama niyo sa akin dalawa, ha? Uy, Rachel, tara. Swimming na tayo. Tara na, bilis. Alam mo na, picture. Ay, sige, sure. Teka, saan nyo nga pala gustong kumain mamayang dinner? Kayo nang bahala sa inyong dalawa. May kakainin na kami ni Rachel. Talaga? Saan? Sama kami. Narinig mo ba yung kami ni Rachel? Oo, pero hindi ba pwedeng sumama, ha? Ano, kayo lang kakain, kami rin, no? Babe, isama na lang natin sila. May bukas pa naman tayong dalawa eh. Sige na nga. Pasok muna kami ni Rachel sa kwarto para mag-ayos ang gamit. Kayo, okay na kayo ha? Oo, pre. Ayos na kami. Malalaki na kami. Kaya na namin na sarili namin. Basta mamaya ha, swimming na tayo. Okay, sige. Ang cute nilang dalawa, no? Super duper bagay. Oh, ano yan? Ba't ganyan ka makatingin sa akin? May gusto ka ba kay Art? Ba't mo naman natanong yan? Wala lang, na curious lang ako. Kasi kung may gusto ka kay Art, iwasan mo na hanggat maaga pa. Masasaktan ka lang eh. Halatang in love yung dalawa sa isa't isa. Baliw ka, no? Ako? May gusto kay Art? Wow. Ano ka ba? Best friend ko lang yung unggoy na yun. Sigurado ka? Oo naman. Tsaka, bakit mo ba natanong yan? Dahil masyado kayong close sa isa't isa. So, hindi ba pwedeng maging sobrang close sa isang lalaki at babae na walang halong mali siya? Sa bagay, pero hindi ko lang talaga magets kung bakit
hinila mo ko sa outing yung dalawang yan eh. Ba't hindi mo na lang hinayaan na magsolo sila? Alam mo, tinanong ko naman si Art kung pwede ako sumama. Sabi niya, pwede naman daw. Alam nga naman mag-solo flight ako habang nagde-date yung dalawa, di ba? Kaya sinama na kita. Sasamahan mo ako mainggit sa dalawa. Okay? Or, hindi ka na lang dapat sumama sa kanila. Sus, ayos lang yun. Hindi ayos yun. Ginugulo mo yung dalawa eh. Ang ginugulo. Best friend niya naman ako Oo nga, pero dapat alam mo kung saan ilulugar yung pagiging best friend mo. May girlfriend na si Art. Ano sa tingin mo nararamdaman ni Rachel sa tuwing sisingit ka sa date nila? Sige nga. Bakit? Close rin naman kami ni Rachel Ay nako, ewan ko sa'yo. Sa lahat ng bagay, may dahilan ka. Ang point ko lang dito, alamin mo ang pinagkaiba ng pagiging best friend at sa pagiging epal. Grabe ha. Dahil kung hindi mo aalamin yung relasyon ng dalawa ang masisira mo. Kaya pwede ba? Umayos-ayos ka ng disposisyon mo sa buhay. Well, aminado naman ako na medyo nagiging asungot na talaga ako sa mga date ni na Art at Rachel. Pero hindi ko naman gagawin yun nang hindi nagsasabi sa kanila. Parati naman ako nagtatanong kung okay lang ba na sumama ako. Okay lang ba na makitulog ako sa place ni Art. Maging third wheel sa date nila. At lahat naman yan, pumapayag naman yung isa. So, wala ako nakikitang mali sa ginagawa ko. I'm just being a supportive best friend kay Art. Dahil sa hindi naman tumatanggi sina Art at Rachel, tinuloy ko lang ang mga ginagawa ko. Alam naman kasi ni Rachel na sadyang magkaibigan lang talaga kami ng boyfriend niya. At pinapakita ko sa kanya na mapagkakatiwalaan niya ako. Kaming dalawa ni Art. Uy, magbihis ka na. Naiilip na ako, promise. Hindi mo ba talaga kayang mag-isa? Pati nagpapahinga naman. Istorbo mo eh. Nilibot ko na kasi yung buong mall. Pero wala. Naiinip pa rin ako. Ay, naku, alam mo, may sakit ka na. Sige na naman, Samahan mo na ako dito. Ayoko. Mas gusto kong matulog. Kaya tama na, baba mo na tong phone. Sige na, bye. Julina, bye. Teka, uy, Jojo! Uy! Hello? Ay, wisit na yun, Pinabaan pa ako. Kauwi na nga lang. Kaso masyado pang maaga. Teka, si Art ba yun? Si Art nga. Ay, salamat. Anong dessert ang gusto mo? Parang gusto ko yung dark chocolate sa menu. Mukha kasing masarap yun eh. Sige, order tayo. Hello! Uy, Julina! Surprise! Anong ginagawa mo dito? Ano ka ba? Nakita ko kasi kayong kumakain dito at dahil bored ako, pinuntahan ko na kayo. So, makikijoin ka sa amin? Nagugutom na rin kasi ako Okay lang ba? Sige, ikaw ang bahala. Yun. Ano kaya masarap kainin dito sa menu? Uy, Unggoy. Uy, teka. Ikaw kumakain yan. Ano ka ba? Allergic ka sa seafoods, di ba? Ha? Allergic ka sa seafood? Slight lang. Ano slight ka dyan? Naalala mo ba nung sinugod kita sa ospital dahil pulang-pula yung buong katawan mo dahil sa allergy? Nagbuka ka kaya lapu-lapu nun. Oo, tapos wala ka namang ibang ginawa kundi tumawa lang ng tumawa. At least, dinala pa rin kita sa ospital. Concern pa rin ako sa'yo, Sus, parang hindi naman. Hoy, concern kaya ako sa'yo. Pwede ba? Tigilan mo na yung kinakain mo, please lang. Bago pa kita isugod ulit sa ospital. Naku.
sorry. Hindi ko talaga alam. Carry lang, Rachel. Syempre, 'di ba? Bago pa lang kayong dalawa, so wala ka pa talaga masyadong alam sa jowa mo. Pero, number 1 na dapat mong tandaan, allergic siya sa seafood. At Art, dapat sinasabi mo sa girlfriend mo, ano ka ba? Sorry. Oo nga, babe. Tama si Jolina. Next time sabihin mo sa akin kung ano yung mga bawal sa'yo. Correct. Muntik pa tuloy kitang mapahamak ng wala sa oras. I'm so sorry. Ay nako, ewan ko ba dyan? Ganyan talaga yung unggoy na yan eh. Hindi marunong magsabi. Kaya dapat lang na nagtatanong ka rin, Beshi, ha? Okay, yes ma'am. Kasi bilang girlfriend, trabaho mong alamin lahat ng tungkol sa boyfriend mo. Alam mo ba na, allergic din yan sa bulaklak. Naku, nagiging Rudolph the Red-Nosed Reindeer yan kapag nakakaamoy ng bulaklak. Tapos ito pa ha, hindi ko sure kung napansin mo na to, pero habit niya kagatin yung kuko niya. Ew, di ba? Kaya kapag nakita mo yun, naku, hampasin mo ng tumigil. Tapos, Ang dami mong alam tungkol kay Art, no? Matagal na kasi kaming mag-best friend itong si Jolina. correct. Kaya halos lahat, alam ko na tungkol sa unggoy na yan. Ah, okay. So, sa'yo na lang pala ako magtatanong kapag may hindi ako alam kay Art. Sige, CR lang ako Excuse me. Ano yun? Tinarayan ba ako nun? O ano yun? Ganun lang yun, hayaan mo na. So, masaya ka ba sa relasyon niyo ni Rachel? Oo naman, sobra. Good. Kasi kung hindi ka masaya, ako mismo ang gagawa ng paraan para magkahiwalay kayong dalawa. Kilala mo ako, Art. Gusto ko masaya ka. At kapag yung taong kasama mo, hindi ka naman pinapasaya at sinasaktan ka lang, naku, sinasabi ko sa'yo, lagot talaga sa akin yun. Okay? Wala naman ako ibang hiniling kundi ang maging masaya si Art. Kaya sa tuwing may problema sila ni Rachel, sa akin siya tumatakbo. Naglalabas ng problema, ng sama ng loob, at dahil ayokong makita silang nagkakaganon, ako na mismo ang gumagawa ng paraan para magkaayos sila ni Rachel. Minsan, ako na ang kumakausap kay Rachel, o ako ang gumagawa ng paraan para makapag-usap lang silang dalawa. Sandali! Ay, sandali lang! Oh, himala! Naligaw ka rito. Anong meron? Inom tayo. Okay. So, anong meron? Sa hilatsya ng pagmumukha mo, paniguradong hindi to celebration. Nag-aaway kami ni Rachel. At bakit? Ano, may ginawa kang kalokohan? Ng babae ka? Kaya ano pa nalaman na ng babae ako? Saka wala akong ginagawang kalokohan. Wala naman pala eh. Bakit kayo nag-away? Anong dahilan? Uy, kinakausap kita. Bakit nga? Dahil sa'yo. Teka lang ha. Bakit dahil sa akin? Anong ginawa ko? Seselos yata sa'yo. Napagkamalan pa tayong in love sa isa't isa. Ew! Ako? Magkakagusto sa'yo? In love sa'yo? Uy, never, no? Saka hindi niya ako dapat pinagseselosan. Ano ba yun? Yun nga ang sabi ko, mag-best friend lang tayo. Ayaw naman niya akong pakinggan. Ay, naku. Paano raw na mag-best friend tayo ay parati kang nakadikit sa amin. Napapansin daw niya na parang nagsiselos ka raw kapag nakikita mo kami magkasama. Ay, nako. Baliw yan, jowa mo, no? Ewan ko ba dun? I-explain ko naman sa kanya lahat pero ayaw talaga makinig. Ay, siya. Kaya mo na. Huwag ka na malungkot dyan. Ako nang kakausap kay Rachel. Wag na, problema naming dalawa to. Labas ka na dapat dito. Paano ako naging labas? Ako nga yung dahilan kung bakit nag-away kayong dalawa, di ba? Hello? Sige na. Ako nang kakausap sa kanya. I-explain ko mabuti sa kanya na walang namamagitan sa ating dalawa. Hello? Iyo. Sadyang magkaibigan lang talaga tayo. Talaga? Ayos lang sa'yo? Oo naman. Sus, parang yun lang eh. Sanay naman akong pinagsesilosa ng mga girlfriends mo, no? Remember, ang ganda ko kasi. Weh, san banda? Ngipin lang naman yung maganda sa'yo eh.
Wow, nagsalita ang gwapo. Saka talaga magandang ngipin ko, no? Dahil unique toothpaste ang gamit ko. With Max Protect formula na yun, kaya Max Alaga, mas protektado with unique. Ang daldal mo naman. Liga, nasabayan mo na nga lang ako uminom. Naririndi ako sa boses mo eh. OA? Uy, pasensya ka na ha. Baka nakaistorbo ako sa'yo ngayon. Ayos lang. Bakit mo pala ako pinuntahan? Anong meron? Nasabi kasi sa akin ni Art na nag-away daw kayo dahil sa akin. Really? Sabi ko na nga ba magsusumbong si Art sa'yo na parang bata eh. Parati namang ganun ang nangyayari. Sanay na ako. Rachel, hindi mo rin naman masisisi si Art. Siyempre mag-best friend kami, di ba? Lahat ng nangyayari sa buhay namin, sinasabi namin sa isa't isa. Oo. Kaya nasanay kang maging pakialamera sa mga nagiging relasyon niya. Ano? Anong pakialamera? Kailan ko ba kayo ginulong dalawa? Wow, amazing talaga, no? Ikaw pa talaga yung nagtanong niyan? Kailan ka nang gulo? Well, parate. Kung nasan kami nandun ka. Pilit mong sinisingit yung sarili mo sa mga dates namin. Tapos, para kang kabote na bigla na lang susulpot kapag magkasama kami ni Art. Saka, you know what, Julina? Hindi ko talaga magets eh. Hindi ko alam kung ganyan ka lang ba talaga na walang pakialam sa paligid mo. Pero bakit ka ba parating nasa apartment ng boyfriend ko? Simple lang. Dahil best friend ko si Art. Ganun na talaga kaming dalawa. Alam mo kung anong problema mo, ha? Masyado kang malisyosa. Kaya nagigisilosa ka na. Sa lahat ng mga babae nasa paligid ni Art, ako ang dapat hindi mo pinagsisilosan. At bakit hindi? Eh kapag magkakasama nga tayong tatlo, parati na lang akong OP sa inyong dalawa. Nagkukwentuhan kayo ng mga bagay na hindi ko naman alam. Hindi nyo ako sinasali eh. Para may sarili kayong mundo. Uulitin ko, magkaibigan lang kami ni Art. Close lang talaga kaming dalawa, best friend nga, di ba? Oo nga, naintindihan ko nga yun. Pero sana naman, alamin mo kung hanggang saan lang ba yung pagiging best friend mo. Alam mo kung ano ang limitasyon mo. Kasi may girlfriend na si Art, okay? Nasa buhay na niya ako. Pwedeng rumespeto ka lang naman sana. Kung ganito rin bang gawin sa'yo, matutuwa ka ba? Masisiyahan ka ba na sa tuwing may date kayo ng boyfriend mo, parating nakadikit sa kanya yung best friend niya? Oh, see? Hindi ka nakasagot, diba? Kasi nga ayaw mo rin ng ganun. Kaya please naman, kung gusto mong magkaayos kami ni Art, pwede ba lumugar ka? Hindi sa lahat ng pagkakataon, idadahilan mo yung pagiging best friend mo. Sa totoo lang, sobra ako nagulat sa mga sinabi sa akin ni Rachel that time. I didn't know na gano'n na pala ang nagiging dating ko sa kanya. Pakialamera. To think na ang tanging gusto ko lang, magkaayos silang dalawa. Hanggang sa na-realize ko ang lahat. And yes, naging pakialamera nga talaga ako. Parang kabute na bigla na lang sumusulpot. Sumasali kahit hindi naman talaga kasali. Nangingialam kahit hindi ko naman talaga dapat pakialaman. Kumusta na kayo ni Rachel? Nagkaayos na ba kayong dalawa? Oo, sinuyo ko ng sinuyo hanggang sa yun. Lumambot na rin sa wakas. Mabuti naman kung ganun. Sabi ko naman sa'yo eh. Daan mo lang sa araw-araw na pagpapadala ng bulaklak at panunuyo. Kaya nga eh. Pero kung nagkabalikan kami, nagkaroon kami ni Rachel ng kasunduan na babawasan ko yung oras nating dalawa. Ayos lang. Talaga? Oo. Alam mo, tama naman kasi si Rachel eh. Nagiging sagabal na ako sa inyong dalawa. Kapalmoks na nga kung minsan eh. Sorry alam ko namang love ka na sa akin kaya... Baliw. Aray, sakit nun Baliw ka talaga. Pero yun nga, medyo mababawasan lang yung oras nating dalawa. Pero huwag kang mag-alala. Mag-best friend pa rin naman tayo eh.
Alam kong hindi mo kakayanin na wala ako. Hoy, ang kapal ha. Grabe to. Pero wag mo akong iisipin. Kaya ko naman yung sarili ko eh. Sabi ko naman noon, di ba? Ayoko nagkakaproblema ka sa love life mo. Pero sa huli, ayun, ako rin pala yung magiging dahilan kung bakit nagkagulo kayo ni Rachel. Kaya sorry ha. Masyado na pala ako naging pakialamera. Kasi concerned ka sa akin. At naiintindihan ko yun. Kaya lang may mga bagay na kapag sobra, hindi na maganda. Tsaka huwag kang mag-alala. Ilalakad kita kay Rachel para magkaayos na rin kayong dalawa. Ano ka ba? Ano yung gagawa nun? Liligawan ko rin yung girlfriend mo para magkaayos kaming dalawa. Pero sa ngayon, ayun, distansya muna tayo sa isa't isa. Tsaka kung may problema ka, alam mo naman na isang tawag mo lang sa akin. Pupuntahan kita agad. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.